Isipin ang sumusunod na eksena. Nasa sarili ka ng iyong sariling tahanan, sinusubukan mong itaas ang iyong mga anak na may pagmamahal at paggalang, kapag biglang may nagpasya na higit na alam nila ang tungkol sa iyong pamilya kaysa sa iyo. Hindi ito isang katang-isip na kwento, ito ang katotohanan ng libu-libong mga ina na nahaharap sa pagsalakay ng mga limitasyon ng mga biyenan na naniniwala na sila ang mga may-ari ng ganap na katotohanan. At ngayon nais kong ibahagi sa iyo ang isang kwento na gagawing isipan mo kung gaano kalayo ang pagkagambala ng pamilya kapag walang paggalang sa isa't isa. Nagsimula ang lahat kapag ang aking asawa na si Igor ay kailangang maglakbay para sa trabaho sa loob ng 2 linggo. Karaniwan, ang kanyang ina, si Lyudmila Mikhailovna, ay kumilos na may ilang pagpigil sa kanyang harapan. Ngunit sa sandaling lumakad siya sa pintuan, parang isang maskara ang bumagsak, ang magalang na babae ay nagbigay daan sa isang otoridad na figura na tinutukoy na ipataw ang kanyang mga patakaran sa anumang gastos. Nitong Lunes ng umaga, nagpakita siya sa aming apartment na may isang malaking bag at ipinahayag nang hindi humihiling ng pahintulot na makakatulong siya sa mga bata habang wala si Igor. Ang aking mga anak, 7 taong gulang na si Dennis at 5 taong gulang na si Daria, ay uminom ng kape bago ang paaralan at kindergarten. Pinasalamatan ko siya ng magalang, ngunit malinaw na hindi ko kailangan ng tulong. Hindi niya pinansin ang aking mga salita at dumiretso sa kusina, na parang walang halaga ang aking opinyon. Sa mga unang araw, ang mga bagay ay unti-unting lumala. Pinuna ni Ludmila ang aking pagkain, muling inayos ang mga aparador, gumawa ng mga acidic na puna tungkol sa samahan ng bahay. Napalunok ako ng husto, iniisip, 2 linggo lamang ito, mahawakan ko ito. Ngunit nagsimula ang tunay na problema nang magpasya siyang may karapatan siyang magdikta kung paano dapat turuan ang aking mga anak. Noong Miyerkules ng gabi, umuwi si Dennis na may isang hindi pagtupad na grado sa matematika. Kalmado, ipinaliwanag ko kung saan siya nagkamali, muli naming pinupukaw ang ehersisyo, at sumang-ayon ako na sa susunod na araw ay susubukan niya ulit. Para sa akin, ang mahalagang bagay ay naintindihan niya ang nilalaman, hindi na siya ay pinarusahan para sa pagkakamali. Hindi ito nagustuhan ni Ludmila. Sa aking araw, nag-spank ka para sa isang masamang grado. Nagtaas ka ng isang mahina, anya, na parang ang kahihiyan ay magkasing kahulugan ng edukasyon. Nang magtalo ako na ang nakabubuo na diskarte ay nagbubunga ng mas mahusay na mga resulta, pinatay niya lamang ang kanyang ilong at ginugol ang natitirang bahagi ng gabi na nagbubulong tungkol sa mga modernong ina na hindi alam kung paano magtakda ng mga limitasyon. Kinabukasan, tumaas ang sitwasyon. Tumanggi si Daria na kumain ng cornstarch na pagkain ng sanggol na inihanda ng kanyang lola, isang bagay na lagi niyang kinasusuklaman at alam ng lahat sa pamilya. Gayunman, nagpasya si Ludmila na ito ang perpektong oras upang magturo ng isang aralin. Kumain kung ano ang nasa plato mo o pumunta ng walang hapunan. Inutusan niya, na parang bagay ng prinsipyo at hindi paggalang sa mga kagustuhan ng isang maliit na bata. Kapag sinubukan kong ipaliwanag na mayroon siyang iwas sa pagkain na iyon at inalok na gumawa ng isang omelet, natuwa si Ludmila, sinisira mo ang batang babae na ito. Sa totoong buhay, walang gagawa ng isang omelet dahil lamang sa pagtapon niya ng isang tantrum. Nagsimulang umiyak si Daria, at niyakap ko siya, habang ang aking biyenan ay tinitigan ako ng isang puot na tila lumalaki ng pangalawa. Ngunit ang pinakamasama ay darating pa. Noong Biyernes, matapos ni Dennis ang kanyang araling bahay, kinuha niya ang kanyang tablet upang i-play, isang bagay na ayon kami kay Igor, 1 oras ng kasiyahan pagkatapos ng mga obligasyon. Kinuha ni Ludmila ang aparato mula sa kanyang mga kamay na may karahasan na nag-iwan sa akin. Sapat na sa kalokohan na ito. Kumuha ng isang libro at basahin, sumigaw siya, na parang gumawa tayo ng krimen. Si Dennis, nalilito, hiniling para sa kanyang tablet pabalik, at namamagitan ako, natupad niya ang kasunduan, Ludmila. 1 oras ng paglalaro ay hindi masisira ang kanyang buhay. Ang sagot, isang hitsura ng purong pag-aalipusta. Gusto mo ba siyang maging isang zombie? Gumugol ang buong araw sa pagtingin sa mga screen. Kapag pinatunayan ko na kami, bilang mga magulang, ay nagtatakda ng mga patakarang ito, siya ay sumasang-ayon, hanggat narito ako, ang mga bagay ay magiging daan ko. Ako ang lola at alam ko kung ano ang pinakamahusay para sa kanila.
Mula noon, ang pagkakaisa ay naging hindi mabata. Ginugol ako ni Ludmila sa katapusan ng linggo. Ang pagbibigay ng aking bawat desisyon, pinupuna ang bawat saloobin ko, na parang ang kanyang misyon ay upang patunayan na ako ay isang walang kakayahan na ina. Ang resulta, ang dati kong masaya at ligtas na mga bata ay nagsimulang magpakita ng malinaw na mga palatandaan ng stress. Si Daria, na hindi pa nagkaroon ng problema sa pagsasalita, ay nagsimulang matigil. Si Dennis, palaging nakikipag-usap ay nakasara sa kanyang sarili. Ito ay tulad ng panonood ng kanilang emosyonal na seguridad na gumuho sa harap ko. Noong linggo ng umaga, sinubukan kong makipag-usap ng pribado. Ludmila, kailangan nating maghanap ng gitnang lupa. Ang mga bata ay nagdurusa mula sa patuloy na pag-igting na ito, Anya, na naghahanap ng isang tono ng conciliatory. Ang sagot mo? Nagdurusa sila dahil hindi mo alam kung paano turuan. Walang disiplina, walang mga patakaran, mimimi lamang. Kapag ipinaliwanag ko na ang aming disiplina ay batay sa dialogo, hindi mga imposisyon, tumawa siya ng sarkastiko. Dialogue. Sa aking oras, iginagalang ng mga bata ang kanilang mga matatanda ng walang pagtatanong. At tingnan kung gaano kalaki ang mga tao. Ang gatilyo ay dumating noong Lunes ng gabi. Si Daria, ginulo habang gumuhit sa talahanayan ng kusina, hindi sinasadyang kumatok sa isang baso ng tubig. Walang seryoso, isang aksidente sa pagbabawal na gagawin ng sinumang bata. Ngunit sumabog si Ludmila na parang katapusan ng mundo. Muli na gumawa ng gulo. Ilang beses na akong sabihin sa iyo na mag-ingat, sigaw niya, tinatakot ang aking anak na babae. Habang nililinis ko ang tubig at tinitiyak si Daria, okay lang, mahal, sa susunod na maging mas maingat, nawala ng kontrol si Ludmila. Ito ba kung paano turuan? Nang walang mga kahihinatnan, kailangan niyang parusahan upang malaman. Pinarusahan kung ano? Tanong ko sa kawalan ng paniniwala. Para sa pagiging walang pag-iingat. Sapagkat hindi binibigyang pansin. Kapag ipinaliwanag ko na ang mga bata ay natural na clumsy at na walang masamang hangarin sa kilos na iyon, nagpunta pa siya, ikaw ang nag-aalsa sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit sa palagay niya ay may karapatang gawin niya ang gusto niya. Sumigaw si Daria sa aking mga bisig at sinubukan kong pakalmahin siya habang hiniling ni Ludmila na ilagay sa sulok ang batang babae. Hindi iyon mangyayari. Wala siyang ginawa na mali, mahigpit kong sinabi. Ito ay pagkatapos na tumawid siya sa linya sa hindi maibabawas. Ako ang lola at kailangan mo akong sundin. Ang argumento ay nagiging masyadong pangit at ang mga bata na inalog ay hindi kailangang masaksihan ito. Hiniling ko sa amin na iwanan ang pag-uusap sa ibang pagkakataon kapag natutulog sila. Ngunit hindi bumalik si Ludmila. Magtalo tayo ngayon. Manahimik ka at huwag mong sabihin sa akin kung paano itaas ang aking mga apo. Ang pangungusap ay nasaktan tulad ng isang kutsilyo. Nakaramdam ako ng galit sa loob ko, ngunit sinubukan kong kontrolin ang aking sarili. Ito ang aking bahay at hiniling ko sa iyo na huwag sumigaw sa harap ng mga bata. Ang kanyang tugon ay isang mapait na kamamanghang ngiti, ang iyong bahay. Ang aking anak na lalaki ay nagbayad para dito. Wala kang higit pa sa isang panauhin dito. Ito ang huling dayami. Sapat na, Ludmila. Lumabas ka sa aking kusina. Kailangan kong pakalmahin ang aking mga anak, inutusan ko, ang aking tinig ay nanginginig sa pagpigil. Sumulong siya sa akin, ang kanyang mga mata ng dugo na may galit. Ang iyong kusina, inulit niya, na parang nasaktan siya ng salita. At pagkatapos, bago ang takot ng mga mata ni na Dennis at Daria, gumawa siya ng isang bagay na hindi ko naisip na maaaring gawin ng isang lola. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ako sa mukha. Huminto ang mundo. Humihikbi si Daria sa aking mga bisig. Sigaw ni Dennis, na paralisado sa takot. At ako, na nasusunog ang aking mukha, nahaharap sa babaeng iyon na, sa isang segundo, ay sinira ang anumang bakas ng paggalang na maaaring mayroon ako para sa kanya. Ang kilos na iyon ay hindi lamang isang pagsalakay laban sa akin, ito ay karahasan laban sa kaligtasan ng aking pamilya, laban sa pag-ibig na sinubukan kong itayo araw-araw. Sa sandaling iyon, alam ko na ang ilang mga bagay ay hindi maibabalik. At na pagdating sa pagprotekta sa iyong mga anak, walang silid para sa negosasyon. Inilagay ko si Daria ng marahan sa sahig,
lumingon kay Lyudmila Mikhailovna at tahimik na nagsalita, ngunit may kalinawan na pinutol tulad ng mga blades. Tinalo lang niya ang isang ina, sa harap ng kanyang mga anak, sa kanyang sariling tahanan, para sa pagtatanggol sa mga bata mula sa kanyang pag-atake. Siya stammered, sinusubukan upang bigyang katwiran ang kanyang sarili, hindi ko sinasadya. Ngunit walang dahilan na maaaring burahin ang kilos na iyon. Nalampas mo ang lahat ng mga limitasyon. Kunin ang iyong mga bagay at lumabas sa aking bahay. Ngayon, nanlaki ang kanyang mga mata na parang naintindihan niya ang grabidad ng kanyang nagawa. Ngunit pupunta ako ngayon. Aalis na ako. Hindi ako naghintay. Kinuha ko sina Dennis at Dria sa kamay at dinala ito sa silid, malayo sa laso na iyon. Umiiyak sila, nanginginig ang kanilang mga balikat, ang kanilang mga mukha ay pula na may takot at pagkalito. Hinawakan ko sila malapit sa akin, bumubulong na ang lahat ay magiging okay, nandoon na si nanay na iyon na wala nang makakasakit sa kanila. Samantala, ang mga ingay mula sa kusina ay sumigaw tulad ng mga martilyo. Tinipon niya ang kanyang mga bagay na may nanginginig na mga kamay, ang pagmamadali ng isang taong nakakaalam na walang pagtalikod. Makalipas ang 20 minuto, lumitaw siya sa pintuan ng sala na may isang bag na bumagsak sa kanyang balikat. Ang mukha, na minsan ay nagkakasundo ng galit, ngayon ay isang maskara ng kawalan ng pag-asa. Nauna ako sa aking sarili, kalimutan natin ito mangyaring. Tumingin ako sa kanyang mga mata, matatag bilang bakal. Hindi. Ngunit ang mga anak ang aking mga apod. Dapat naisip mo ang mga ito bago mo itinaas ang iyong kamay sa kanilang ina. Sinubukan niyang sabihin ang iba pa, ngunit ang aking daliri na tumuturo patungo sa exit ay sapat na ng isang sagot. Ang pintuan ay bumagsak sa likuran niya na may pangwakas na pag-click. Ang buong gabi ay nakatuon sa muling pagtatayo ng kanyang nawasak sa ilang segundo. Sinabi ko ang mga kwento hanggang sa ang mga tinig ng maliit na bata ay naging antok. Inihanda ko ang kanilang mga paboritong pinggan na parabang sila ay isang antidote laban sa takot. Naglaro ako hanggang sa pagtawa, kahit na pinilit. Sumigaw muli sa bahay. Ngunit nakita ko sa kanilang mga mata na ang peklat ay naroon. Si Dennis, na dati ay tumatakbo upang yakapin ang kanyang lola, na ngayon ay kumikislap sa kaunting malakas na ingay. Si Dria, na mahilig gumuhit para sa kanya, ay nagtago ng mga lapis na parang mapanganib na armas. Bago matulog, tiningnan ako ni Dennis na may kabigatan na lampas sa kanyang 7 taon. Nanay, hindi na tayo sasaktan ng lola. Pinisil ko ang maliit niyang kamay sa minahan. Hindi, aking araw. Hindi na ulit. At pagkatapos, sa malupit na kawalang, kasalanan ng mga bata, at hindi ba magagalit si tatay dahil pinalayo mo siya? Umiti ako kahit na may bukol sa aking lalamunan. Mahal tayo ni tatay at pinoprotektahan tayo. Maiintindihan niya. Kinabukasan, habang ang mga bata ay nasa paaralan at daycare, tumunog ang doorbell bilang babala. Binuksan ko ang pintuan at doon siya, Lyudmila Mikhailovna, nakaluhod sa pasilyo ng gusali, ang kanyang luha ay sumasakay sa compact na pulbos sa linoleum, ang kanyang pampaganda na pinipiga tulad ng isang abstract na pagpipinta ng panghihinayang. Patawarin mo ako, mangyaring. Hindi ko alam kung ano ang dumating sa akin. Hindi ko kailanman tinamaan ang sinuman, nanunumpa ako. Ang mga kapitbahay ay sumilit sa mga bitak sa mga pintuan, sabik sa drama, ngunit ang lahat ng nakita ko ay isang sirang babae na kinakaharap ang bigat ng kanyang sariling mga kamay. Bumangon ka, Lyudmila Mikhailovna. Halika. Sumunod siya, pinunasan ang kanyang mukha sa likuran ng kanyang kamay, ang mga salitang lumalabas sa pagitan ng mga hikbi, hindi ako natutulog buong gabi. Alam kong mali ako. Mabait mong ina, palagi kong alam iyon. Naisip ko lang. Ginagawa ko ang pinakamahusay. Umupo ako sa talahanayan ng kusina na nagpapahiwatig ng upuan sa harap niya. Ang pinakamahusay ay hindi kasama ang karahasan. Ni sumisigaw. Ni kahihiyan. Ibinaba niya ang ulo. Natatakot ako na mapuot ako ni Igor kapag nalaman niya. Natatakot ako na hindi mo na ako hahayaan na makita muli ang aking mga apo. Tiningnan ko siya ng maayos. At kahapon, kapag tinamaan mo ako, naisip mo ba iyon? Ang katahimikan na sumunod ay isang pagtatapat. Nagagalit ako. Akala ko pinalaki mo sila ng mahina, na kailangan nilang maging mas mahirap. Lyudmila Mikhailovna,
hayaan nating malinaw ang isang bagay. Sa pamilyang ito, ang mga patakaran ng edukasyon ay napagpasyahan ni Igor at sa akin. Kung hindi mo mainudulot ang iyong opinyon, magalang, nang walang mga imposisyon, ngunit ang huling salita ay atin. Kung hindi mo gusto ito, pakikitungo dito sa katahimikan. Tumango siya, ang kanyang mga daliri ay nagbabalot ng scarf hanggang sa basa ito. Naiintindihan ko. Kahapon hindi lang ikaw ay nasaktan ako ito ang mga ito. Nakita nila akong gawin ito. Bumalik ang luha mas malakas. Diyos ko, ano ang nagawa ko? Kung ikinalulungkot niya ito, kailangan niyang patunayan ito. Kung talagang nais mong mapatawad, hindi ito kailanman mangyari. Walang pagsigaw, walang pagtaas ng mga kamay, walang sinusubukan na magdikta kung paano gumagana ang mga bagay dito. Sumusumpa ako. Nangako ako. Mabuti. Pagkatapos ay subukang itayo muli ito dahan-dahan. At sa ilalim ng aking pangangasiwa. Pahintulot. Tinanggap niya, tulad ng isang tao na kumukuha ng isang tagapangalaga ng buhay pagkatapos halos malunod. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik si Igor mula sa kanyang paglalakbay sa trabaho. Sinabi ko lahat. Sa una, hindi siya naniniwala ang aking ina. Hindi hanggang sa ipinakita ko sa kanya ang footage mula sa security camera sa pasukan na nakunan ng sapat, ang push, ang sampal, mukha ni Dria na nagyelo sa takot. Iniwan ng hangin ang kanyang baga na parang na-hit. Ang dialogo na naganap sa pagitan ng ina at anak na lalaki ay ang pinakamahirap na nasaksihan ko. Si Igor, kailanman ang tagapamagitan, sa unahang pagkakataon ay iginuhit ang isang linya sa buhangin. Kung nangyari ito muli, hindi ka na bahagi ng aming buhay. Si Lyudmila Mikhailovna ay nakinig sa katahimikan, nanginginig ang kanyang mga labi, alam na ito ang kanyang huling pagkakataon. Sa mga sumusunod na buwan, lumipat siya tulad ng isang taong naglalakad sa mga egel. Dumating lamang siya kapag inanyayahan, nagsasalita ng mahina, naglaro kasama ang mga bata na maihalos mahiyain na tamis. Si Dennis, maingat, tinanggap ang kanyang mga yakap ng hindi masyadong malapit. Si Dria, mas nababanat, ay nagpakita sa kanya ng mga guhit muli, ngunit hindi na may parehong sigasig. Unti-unti ang pag-igting ay natanggal tulad ng hamog sa araw. Ngunit ang anino ng araw na iyon ay nanatili sa mga mata ni Dennis na pinalawak pa rin sa kaunting malakas na tono sa postura ng Dria, na ngayon ay napansin ang mga maisapat na gulang na may precocious na pag-aalinlangan. Lumipas ang 2 taon. Si Lyudmila Mikhailovna ay hindi na naiwan na nag-iisa kasama ang mga bata sa kawalan ni Igor. Naalala niya ang araw na iyon nang siya ay lumuhod, nagmamakaawa at alam niya na ang pangalawang pagkakamali ay ang wakas. Lumaki ang mga bata, si Dennis, isang napakatalino na mag-aaral na may disiplina tulad ng nakasuot, si Dria, nalubog sa kanyang mga watercolors, kung saan ang mga kulay ay mas ligtas kaysa sa mga salita. Magalang sila sa kanilang lola, ngunit ang pagpapalagayang, loob ng dati, ang bulag na tiwala ng mga bata na nagmamahal ng walang reserbasyon, hindi na bumalik. Marahil ang memorya ng sampal na iyon, na sumisigaw na iyon, ay nakalagay sa ilang sulok ng kanilang isip, tulad ng isang aralin na walang aklat na maaaring magturo. Tulad ng para sa akin, nalaman ko na ang pagprotekta sa isang pamilya kung minsan ay nangangailangan ng mga ngipin. Tinanong ngayon ni Lyudmila Mikhailovna ang aking opinyon bago magmungkahi ng anuman sa mga bata. Humingi ng pahintulot bago bumili ng mga regalo na parang ang bawat kilos ay kailangang maaprubahan. Sa wakas ay naintindihan niya na ang otoridad ay hindi itinayo ng may takot, ngunit may paggalang at nakamit ito sa pamamagitan ng mga aksyon, hindi sa pamamagitan ng mga imposisyon. Nagbago din si Igor. Tumigil siya sa pagiging anak na lalaki na naging bulag sa mga salungatan sa pagitan ng ina at asawa, na ipinapalagay ang kanyang papel bilang isang kalasag. Ang prioridad ko ay protektahan ka at ang mga anak, sinabi niya sa akin isang gabi, pagkatapos ng isang panahunan na pag-uusap sa kanyang ina. Kung hindi niya maintindihan iyon, hayaan siyang manatili sa labas. Ang kaliwanagan na ito ay isang balsamo. Minsan nalaman ko pa rin ang aking sarili na nag-iisip tungkol sa araw na iyon, ang imahe ng kanyang pagluhod, pag-iyak, at ang bigat ng mga segundo na kung saan napagpasyahan kong huwag sumuko. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay sa oras, naaawa ako. Naawa sa isang babae na naintindihan lamang ang halaga ng kung ano ang mayroon siya noong siya ay nasa gilid ng pagkawala nito.
Ngunit ang awa ay hindi kahinaan. Pinatawad ko, ngunit ang mga hangganan ay nanatiling hindi napapansin. At ginawa nito ang lahat ng pagkakaiba. Ngayon, kapag lumingon ako, nakikita ko na ang salungatan na iyon ay hindi maiiwasan. Ginugol ni Lyudmila Mikhailovna ang buong buhay niya bilang hindi mapag-aalinlanganan na matriarch, at bigla niyang ibahagi ang puwang sa ibang babae, ang babaeng ito, na hindi yumuko sa kanyang kagustuhan. Kailangan niya ang seismic shock upang maunawaan na ang mga oras ay naiiba, na ang kanyang tinig ay isa lamang sa marami. Hindi na nagsasalita ang mga bata sa araw na iyon, ngunit nakikita ko sa kanila ang isang mas mataas na pagiging sensitibo sa kawalan ng katarungan, isang pag-iingat na, bagaman malungkot, ay maaaring maging nakasuot. Marahil hindi ito isang masamang bagay na natutunan nila ng maaga sa pag-ibig na iyon ay hindi nagbibigay, katwiran sa lahat, na may mga linya na, sa sandaling tumawid, baguhin ang lahat magpakailanman. Noong nakaraang linggo, inamin ni Lyudmila Mikhailovna sa akin na may nanginginig na tinig, sa araw na iyon ay ang pinakadakilang karanasan sa pag-aaral ng kanyang buhay. Natuto akong makinig, hindi lamang pag-uusap, anya. Ang pag-unawa na ang pagiging lola ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng kapangyarihan, tungkol sa pagkakaroon ng responsibilidad. Hindi ko alam kung katapatan o takot ito. Ulitin ang kwento. Ngunit sa huli, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay, sa aming bahay, ang paggalang ay hindi maaaring makipag-usap at iyon ay isang pamana na nagkakahalaga ng pag-iwan para kina Dennis at Drea. Ang kapayapaan na mayroon tayo ngayon ay hindi perpekto. Mayroon pa ring mga tensyon, hindi pagkakaunawaan, mga scars na nangangati sa oras-oras. Ngunit ito ay isang matapat na kapayapaan na binuo sa mga mahihirap na katotohanan at matapang na pagpipilian. At sa pagtatapos ng araw, iyon ang gumagawa ng isang pamilya na hindi lamang mabubuhay, ngunit umunlad.